Good morning. Bing Reyes po yung likod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Matthew, chapter 18, verses 15 to 20. Ang sabi po natin, Panginoon, kung ikaw ay may alitan, puntahan mo ang kapatid mo at mag-usap kayo. Makipagsundo. Yung kayong dalawang nag-usap, pag-usapan nyo. Kung ayaw niya maniwala, magdala ka ng testigo. Back up. Magdala ka ng testigo para pag-usapan nyo kung ano ang diferensya. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang nakakita ng diferensya, pati yung iba. Tapos, pag-usapan. Bakit kailangan pag-usapan? Para magkasundo. Para maayos na. Kung ayaw maniwala, iwanan nyo. Huwag pipilitin. Tapos, sa bandang huli, lampas na gitna, sabi niya, kung ano ang inyong itatali sa mundo, may itatali ko rin. Kung ano ang inyong pakakawalan ko din. Whatever you hold bound on earth will be hold bound in heaven. And whatever you hold loose on earth will be held loose in heaven. Sabi niya yun. Tapos, bandang huli closing, sabi niya, whenever 2 or 3 join hands in prayer, in asking for such, believe that it shall be granted. Hindi ibig sabihin, pag meron tayong panalangin, tapos may kasama tayo sa ating dalangin, mas maigi yun, mas marami, mas maigi. We will storm heavens with our prayers, marami tayo, may kasama tayo, hindi ka lang nag-iisa, maganda yun. Sabi niya, kung 2 o 3 ay nagkakaisa sa paghingi ng bagay na ito, asahan nyo, matatanggap nito. Yun po ang buod ng Ebanghelyo. Bakit kailangan makipagsundo? Yung pakikipagsundo sa kapwa, 1, nagbibigay ng kapayapaan ng pag-iisip. Pangalawa, kapanatagan ng loob. It gives peace of mind and easiness in one's feelings. Mapanatag ka, hindi ka balisa. Ibig sabihin, nakakatulog ka ng maayos dahil wala kang iniisip. You are not bothered. Kaya kailangan makipagsundo para mawala na ang pagkabalisa ng pag-iisip. Second, mawala na ang pagkabalisa sa damdamin. Na nalulungkot ka, baka ganito, baka nagalit, wala na. Dahil nagkasundo na kayo eh. Kaya, malagang makipagsundo, makipag-usap. Kung di ka naman makikipag-usap, paano kayo makikipagsundo? Kaya kailangan mag-usap. Para baka kasi, yung ibang tao may ginagawa, hindi nila alam, nakakasakit sila sa iyo. Kaya mag-usap. Kung di baka ikaw o ako may ginagawa, hindi natin alam, nakakasakit tayo sa iba. Kaya kailangan mag-usap. Let's reach an agreement. Compromise. O sige, mula ngayon, ito na gagawin ko, hindi ko napapakialaman yan. Ganon. Para fair. Kailangan dahil ang pakikipagsundo sa kapwa is barometer para sa ating pagharap sa ating Panginoon. Dahil sa ibang banda, yung nag-aalay, ano sabi natin Panginoon? Kung ikaw ay nag-aalay, ngunit ikaw ay may kaalitan, intungo mo ng iyong pag-aalay. Puntahan mo ng iyong kapatid at makipagsundo ka muna. Pagkatapos mo makipagsundo, pag-ayos na, bumalik ka, ituloy mo ang iyong pag-aalay. Saka pa lang tatanggapin. Ano man natin pag-aalay, ano man natin dalangin,
kung nakikipagsundo na tayo. Ergo, therefore, reconciliation among us is a requirement to face God. Hindi pwedeng humarap tayo sa Diyos. Sumamba tayo pagkatapos puno ito ng galit. Puno ito ng pagdududa kung ano-ano. Pag nakipagsundo na tayo, pwede na tayo humarap pwede na tayo manalangin. Again, ang pakikipagsundo, reconciliation, is a requirement in facing the Lord. It's a requirement for the Lord to accept whatever we ask, to accept our offering, and to grant us our prayers. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless all.